Kung pangutan-on nimo kung makaluwas ba ang ilang simbahan, mutubag man pud sila og makaluwas. Ay siyempre, Diyos po kasi yung nagtatag eh. Di ba? Kung sasabihin mo na yung iglesyang inaaniban mo, hindi yan makapagliligtas po sa iyo, ay iwanan mo yan. Walang silbi yan eh. Si Kristo yung founder, si Kristo yung savior. So yung kanyang iglesia mga sir, mga ma'am, yung kanyang iglesia, makapagliligtas po ito. Kung sasabihin natin hindi yan makapagliligtas, insulto po yan sa Panginoong Jesucristo. Magbabasa po muna po tayo, mga sir, mga ma'am, sa tinatawag na komento po natin. Okay, Sir Mark Giran from France, good evening po. Ma'am na Bernadette Lapera, yes ma'am, ma'am Nadine, good evening. Sir Matt Fernandez, Sir Jeff Fergo, in case ipinatawag ng particular parish confession, pwedeng lumipat? Hindi po sir, hindi po. Kung hindi ka pinatawad doon, dapat doon ka rin sa paring yun, mangungumpisan. Huwag ka pong pumunta po sa iba. Bakit po? Kasi yung tinatawag na obligation, yung canonical obligation na ibinibigay ng pari po sa inyo, yun, nakatali po yun sa paring kinukumpisalan po ninyo. Eh. Yan po. Sir Romeo Dagcota, Sir Jovi, Sir Ricardo Sasutil, Sir Loloy Bumaya, Sir Roald Sagarino, sino po yan dito? Sir Rob Borja, Sir Jun Rasin, Sir Kizer Sumalpong, Sir Michael Mugar from Manila. Good evening po sa inyo mga sir. Okay, yan, Sir John Celaranyo. Sino po yan nandito? Sir, sino pa? Sir Don Henon. Dami na po. Sir Gerald Tadle, Ma'am Nadine, Sir Roderick Sandoy. Good evening po sa inyo mga sir at saka mga ma'am. Pasensya na po mga sir ha kasi yun, nagpe-present po ako ng ng topic kumbaga. Sir Edgar Ragay, Sir King Baez, Sir John Marie Bartonico from Capiz, Sir Dodong Adobas from Bukidnon, Sir Mike Steven Tag, Sir Ariel Kial. Good evening po sa inyo at sa inyo pong mga pamilya. Sige po, proceed po tayo. Magbabasa po ako mamaya mga sir ha. Okay, sige po. Yun. Pero kung mangutana ka kung luwas ta ba sila, mutubag pud sila og wala pa sila kahibalo. Subjectively. Yan po yung problema nitong mga taong ito. Kasi tayo po kasi mga Katoliko, mga sir, mga ma'am, meron po tayong pinaniniwalaan na yung kaligtasan, objective and subjective po yun. Objectively, we are saved. Bakit? Kasi kaisang beses lang po namatay yung Panginoong Jesucristo. Yung grasya po niya, ibinigay po niya sa kanyang iglesia. Kaya nga po, dapat ang lahat ng tao ay aanib sa iglesia ng Panginoong Jesucristo. Bakit po? Kasi siya po yung reservoir ng grasya eh. So, dapat aanib po tayo sa kanyang katawan. Bakit? Kasi kung hindi po tayo aanib sa kanyang katawan, wala po tayong grasyang matatanggap. Kung wala po tayong grasyang matatanggap, maiimpyerno po tayo. So, yung objective salvation, tapos na po yun. Kaya nga po, yung paborito po nilang talata na binabanggit, yung Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, na hindi natin yung kaligtasan, hindi natin gawa yun. Bakit? Kasi objectively, kay Kristo lang po yun. Si Kristo lang po nakakagawa ng kaligtasan na yun. Pero, hindi lang po huminto po doon eh. Dapat mag-cooperate po tayo sa kaligtasang matatanggap po natin o tatanggapin natin. O ano po yung the best example? O yung kanin, di ba? Yung kanin. Yung kanin, makakabusog po yan sa atin. Naniniwala po tayo na mabubusog po tayo sa kanin. Tayo mga Filipino. Kanin po kasi yung paborito po natin kainin eh. Yun. So, naniniwala po tayo, meron po tayong pananampalataya na mabubusog po tayo sa tinatawag na kanin, yung bigas na niluluto po natin. Pero tanong, kailan po tayo mabubusog? Yung naniniwala lang ako o sumasampalataya lang ako na mabubusog ako sa kanin, pagkatapos busog na ako agad? Hindi. Hindi po. Ano po yung gagawin po natin para mabusog po tayo? Yung pananampalataya natin na nakakabusog po yung tinatawag na kanin. So, ang gagawin po natin, kukunin po natin yung bigas, ayun, huhugasan po natin. Then, after on that is, ayun, isasaing natin. Then, pag maluto na, yun, sa Bisaya pa, hukaron.
Kukunin natin yung lutong kanin doon sa kaldero, pagkatapos ilalagay doon sa plato. Then after on that, kukuha po tayo ng sarili po natin plato at kutsara. Then yun, kukuha po tayo ng kanin. At the same time, aantayin po natin na magiging malamig po yung lutong kanin na. Then after on that, dyan pa tayo kukuha at isusubo po natin sa bibig po natin. Then hindi po pwedeng idiretso po natin ito na ano ba yan? Sa Tagalog, itulon. Di ba? Baka mabulunan po tayo or baka maiinitan po yung lalamunan po natin. So ang gagawin po diyan is ayun, hihipan po natin para malamig. Then pagpapasok na po sa bibig po natin, yun, ngunguyain po natin yan. After po na mangunguya po natin, yun, ipapasok na po natin sa ating lalamunan patungo po doon sa ating tiyan. So bakit ko po dinitalye po yun? Kasi yan po yung proseso na para po tayo ay mabusog sa pananampalataya po natin na yung kanin ay makakabusog. So dapat po tayong mag-cooperate. Kailangan i-subject po natin yung sarili po natin, mag-cooperate po tayo doon sa tinatawag na kaligtasan. Tapos na po yung kaligtasan, kailan po natin matanggap yun? Matatanggap po natin yun ayon sa turo ng Iglesia Katolika, ayon sa tradisyon at sa banal na kasulatan, sa pamamagitan ng bautismo, sa pamamagitan ng sakramento ng confirmation, sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal, sa pamamagitan ng sakramento ng Santa Eucharistia o yung Santa Misa, sa pamamagitan ng extreme unction, sa pamamagitan ng kasal, sa pamamagitan ng tinatawag na Holy Orden. So yan po yung mga tubo ng kaligtasan po natin eh. So, pag matatanggap po natin yan, for example, nagsasamba po tayo. Nangungumpisal po tayo, after po tayo nangungumpisal, yun, nagsamba po tayo doon sa Santa Misa. Then after on that, tinanggap natin ang Panginoong Hesus. Ayun, natanggap po natin yung grasya. Eh bakit? Kasi yung pagtanggap ng kaligtasan dapat spiritual and physical. Yan po yung turo ng banal na kasulatan eh. Yan po yung turo ng banal na kasulatan. So kaya nga po, makapagliligtas po sa atin yung iglesia, eh bakit? Kasi siya po yung nagbibigay ng grasya po sa atin. Siya po yung, ano ba yung tawag yun? Siya po yung responsable magbibigay po sa atin ng grasya. Ano ba yan? Siya po yung mag-dispense kung baga ba. Kung sa ATM, siya po yung ATM machine. siya po yung tinatawag na ATM machine. Sa pamamagitan ng ATM machine, ay makakatanggap po tayo ng pera. So yung iglesia, parang ATM machine po yan, importante. Kukuha po tayo ng pera, so kaya nga magpipindot po tayo, maglalagay po tayo ng ATM card, then pagkatapos ipipindot po natin yan po yung proseso kumbaga para makatanggap po tayo nang i-withdraw po natin tinatawag na grasya. Yan po yung pananampalataya ng Iglesia Katolika. So kaya nga po, tayo, objectively, yes, we are saved, but subjectively not. Eh bakit po? Kasi buhay pa po tayo eh. Buhay pa po tayo. May pagkakataon pa po kasi nang dahil po sa ating weaknesses, concupiscence po natin. Nang dahil po sa kasalanan natin, ayon, prone po tayong magkasala. Prone po tayo na yung grasyang matatanggap natin anytime, pwede po itong mawala sa isang action lang na violation against the will of God.